Maawa ka naman, Lloyd. Maawa ka naman, please. Malakas na tinabig ng lalaki ang mga kamay ng dalaga na nakahawak sa hita nito. Naging dahilan nito para tuluyan siyang bumagsak sa lupa na ngayon ay basang-basa na dahil na rin sa malakas na ulan. Andra, hanggang ngayon tanga ka pa rin talaga. Malakas na tumawa ang lalaki. Hindi kagaya niyang basang-basa at puro putik na, malinis pa rin ito. May mga tauhan ng lalaki na siyang may hawak ng payong para hindi ito mabasa. Ginamit lang kita. Mas lalo pang lumakas ang pagtawa nito. Bahagya itong nag-squat para pantayan siya at marahas na hinawakan ang kanyang baba. Punong-puno ng sakit ang mga mata ni Andra. Naguguluhan siya na hindi niya alam kung ano ba dapat niyang sabihin o maramdaman. Gulat na gulat ang buong sistema niya sa biglaan na pangyayari. I used you, and everyone knows it. Ngumisi ito sa kanya. Bahagya naman siyang napapikit dahil sa masakit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang baba. Ang lahat ng pagmamay-ari mo ay akin na, wala nang sayo pa, Andra. Isa ka nalang babaeng pulubi. Isang babaeng dating rina na ngayon. Isang maliit na langgam na lang na kayang-kaya kong durugin. Walang sabi-sabing basta na lang nitong marahas na tinulak ang baba niya. Mas lalo pang lumakas ang pagdaloy ng mga luha, kasabay ng lumalakas na ulan. Hindi kita maintindihan. What did I ever do to you? Wala akong ginawang masama. Ibinigay ko sa'yo lahat. Why are you doing this? Why are you treating me like this? Gusto niya ng kasagutan. Gusto niyang malaman kung anong naging kasalanan niya. Ngunit bago pa sumagot ang lalaki, natigilan si Andra nang makita ang isang pamilyar na babae. Malawak ang ngiti nito na mukhang masayang-masaya. Lumapit ito sa lalaki bago nito pinulupot ang kamay sa braso nito. Natigilan si Andra. Ang kamay ng mga ito ay ngayon magkahawak na. Habang parehong nakatingin ang mga mata nito sa kanya, na para bang isa siyang nakakatuwang bagay. Hello, sister. Surprise! Pakiramdam niya, hindi na ito kakayanin ng kanyang puso. Wala pang sinasabi ang mga ito ngunit ng tingin pa lang ng mga ito'y tila nauunawaan niya na. Kahit pa nanlalabo ang mga mata niya dahil sa luha, sakit at ulan, ay kasing linaw pa rin ang tingin niya sa katotohanan. Ginamit at niloko siya ng mga ito. Pinagkaisahan at pinagsamantalahan ng pagmamahal niya ang puso niya. Ngayon nasan siya? Nakaluhod sa harap ng mga ito, puro putik na at basang-basa ng ulan. Ang mga tauhan niya ay parang bulag at bingi, na parang biglang hindi siya kilala ng mga ito. At ang tanging pinagsisilbihan lang ay ang dalawang traidor na nasa harapan niya. Let's go, hon. It's getting late. Huwag na natin pag-aksaya na oras yung pulubing kagaya niya. Hindi niya lubos sa kalain na ang mahinhin, sweet at maalaga niya half-sister may itinatagong ganitong klase ng ugali. Ang tagal niyang naloko. Goodbye, sis. Here's some money for you. Pambili mo ng tinapay. Dahil magmula ngayon, yan na lang ang kakainin mo. Malademonyo pa itong tumawa bago ihagis ang pera sa kanya. Ngunit nabasa agad yun ng ulan. Tumalikod na ang mga ito, ngunit gano'n na lang ang pagkadurog ng kanyang puso. Nang makita ang masuyong paghawak ni Lloyd sa bewang ng kanyang kapatid, para alalayan ito sa pagpasok sa kotse. Mga hayop, walang iya kayo. Kumuyom ang sugatan niyang mga kamay, mas malakas niyang inihampas ang mga yun sa lupa. Pagbabayarin ko kayo. Pagbabayarin ko kayo. Sinusumpa ko. Ibinaba ni Lloyd ang bintana ng kotse. Bagong humisi sa kanya. Matalim niya itong tinignan habang nanginginig ang mga labi dahil sa galit. Kumaway pa ito sa kanya na para bang nasatisfy ito sa ginawa bago tuluyang umalis ang mga ito sa lugar na yon. Hindi niya nakayanan pa ang emosyon. Malakas siyang humagulhol habang sumasabay naman ang malakas na ulan. Naiwan siyang mag-isa doon sa madilim na lugar na yon.
Alam na alam ni Lloyd na takot siya sa dilim. Alam nitong takot siya mag-isa. Ngunit ang lahat ng yon, ginamit ito sa kanya. Siya ang nag-iisang si Andra Benitez, the beautiful heiress of Benitez family. Sa lawak na impluwensya ng pamilya niya, mas lalong umingay ang kanyang pangalan. Bukod sa yaman ng pamilya ng mga Benitez, meron din siyang sariling pera. Sa murang edad nagkaroon siya ng mga business ideas at mga plano. Kaya naman ang tumuntong siya sa tamang edad, itinayo niya ang mga negosyo. Naging patok at kilala ito sa buong bansa. Bukod sa pagiging mayaman, ubod din siya ng ganda. Kaya naman halos lahat ng mayayamang bachelor ay nais siyang pakasalan. Ngunit ang mga mata niya at puso, nasa kanyang fiancé lang, si Lloyd. Ngunit isa pala itong kahibangan. They will laugh more if you'll stay here for another second. Ang pagod na mga mata ni Andra ay dahan-dahang umangat, nang hindi niya na maramdaman ang tulo ng ulan sa kanyang katawan. Nang tuluyang magangat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang malamig na titig ng isang lalaki. Ang tindig nito ay katakot-takot na para bang mararamdaman ang kapangyarihan nito. May hawak itong payong na ngayon ay nakatapat sa ulo niya. Habang ang isa nitong kamay ay nasa loob ng bulsa nito. Who are you? Bago pa niya matapos ang balak na itanong, mabilis na itong nakakilos. Natagpuan na lang niya ang sarili na kalong nito, na para bang isa lang siyang manika na ubod ng gaan. Ang isang kamay nito na natiling hawak ang payong, kaya naman napahawak siya sa leeg nito para hindi siya mahulog. From now on, no one will ever lay a finger on you. I'll keep you safe, Andra. Hindi niya alam ngunit imbis na matakot sa lamig na tono nito, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Sa mansyon ba, General? Kahit kakapasok niya lang sa kotse, hindi pa rin siya binibitiwan ng lalaki. Sa halip, mas maingat pa siya nitong hinawakan. Lower the aircon. Nito bago maingat na binalot ang katawan niya sa blanket, na hindi niya alam kung saan ang galing. You have to save your strength. Nanganga pa ang mata niya, ngunit hindi na siya nagtanong. To serve them, the revenge you want. Pakiramdam niya namamasa na naman ang kanyang mga mata. Gusto niyang magtanong, sino ang lalaking to? At bakit pakiramdam niya ligtas siya sa bisig nito? Gumapang sa buong katawan ni Andra ang lamig ng sahig. Nang ibaba niya ang kanyang paa mula sa kama. Bahagya siyang napangiwi kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. Ang tuhod niya kasi may benda na, maging ang kanyang kanang kamay. Nagtataka niyang inilibot ang tingin sa paligid. Hindi pamilyar sa kanya ang bawat sulok, ngunit hindi ito mabigat sa pakiramdam. Light lang ang atmosphere sa paligid na ipinagtaka niya. Gising na po pala kayo, miss. Bahagyang napaigtad ang dalaga. Hindi niya man lang naramdaman ang pagpasok nito. Oo, kagigising ko lang. Napahawak siya sa batok. Hindi niya alam kung bakit ba. Bigla siyang naging mahiyain. Dahil siguro sa katotohanan na wala na siyang may pagmamalaki ngayon. Isa na lang siyang babaeng niloko ng fiancé at kapatid na tinangayan ang buong kayamanan. Kaya niyo po ba maglakad? Nakahanda na po kasi yung almusal. Kung di niyo kaya magtatawag ako ng tao. Hindi, kaya ko na. Hindi naman na masyado masakit. Tumango naman ang babae bago ito na unang maglakad palabas ng kwarto. Nang tuluyang makalabas, bumungad sa kanya ang maliwanag na paligid. Liwanag na nagmumula sa araw. Nakabukas ng malalaking bintana. Kaya naman pumapasok ang preskong hangin. Kitang-kita niya rin ang naglalakihang puno na sumasayaw sa hangin. Hindi niya mapigilan ang mapahinto. Oo nga't nakatira siya sa magagarbong mansyon. Naglalakihang chandelier at maliliwanag na ilaw. Ngunit ibang-iba ang atmosphere na yon. Mula sa hagdan, natanaw niya mga unipormadong lalaki. Mukhang may seryosong pinag-uusapan ng mga ito. Maya-maya pa, nakita niya ang mas pagtindig pa ng tuwid ng mga lalaki na naka-uniforme bago sumaludo sa iisang lalaking nakaupo sa hindi kalayuan. Hindi niya makita ang mukha nito. Tanging nakadikwatro lang. Ang hita nito at yun ang nakita niya.
We'll send you the report later, General Baltasar. Huling saad ng isang lalaki bago ito tuluyang umalis. Nang lubusang makaalis na naka-uniforme doon, sa kanya lang tuluyang nakita ang mukha ng lalaking tinawag ng mga ito na General. Natigilan siya dahil pamilyar ang mukha nito sa kanya. Ang nakakasindak nitong light brown na mga mata, ang matangos nitong ilong, ang mahakapal nitong kilay, at ang labi nito na para bang iginuhit na mabuti dahil sa magandang kurba. Alam niyang hindi kagabi ang una nilang pagkikita at hindi niya maalala kung saan niya nga ba ito nakita, kung saan niya nakilala sa unang pagkakataon ng pamilyar nitong muka. Tumikim ito bago tumayo sa kinauupuan. Good morning. Kamusta ang mga sugat mo? Napakurap-kurap siya. Maging ang bibig niya ay bahagyang umawang, agad niya yung sinara. Itinaas niya ang braso at bahagyang nagkibit balikat. It doesn't hurt anymore. Good to hear that. Anito, bago hilahin ng isang upuan at senyasan siya. Kaya naman naglakad siya palapit doon at agad ding umupo. Thank you. About last night. Ang totoo hindi pa rin talaga maintindihan ni Andra kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Nangangapa pa rin siya. Ngunit wala namang ibang makakasagot nun kundi ang mga taong nag-traidor din sa kanya. Hindi kita iniligtas para makita ka malugmok ulit. If you want revenge, you'll get it. But you need to heal first. Walang emosyon na saad ng lalaki. Ngunit ang mata nito ay nakikisimpatya. Napayuko si Andra at bahagyang napahagat ng labi, habang pinipigilan ng pag-agos ng namumuong luhas sa kanyang mga mata. Ayaw niyang ipakitang mahina siya. May utang na loob ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano bumangon. Napapailing niyang sambit, kasabay ng pagbagsak ng tingin niya sa mga kamay na may benda. Tumayo ang binata at unti-unting lumapit sa kanya. Umupo ito sa kanyang tabi at dahan-dahang kinuha ang isa niyang kamay. Hindi niya inaasahan ang init ng palad nito. Mainit, matatag. Sapat na yun para maibalik ang tibok ng kanyang puso sa normal na paraan. Then let me teach you. I'm not doing this because I pity you. I'm doing this because I see the fire in your eyes. Fire? Naikuyom niya ang palad. Ang nakikita ko na lang sa sarili ko. Abo. I'm just an ash now. Then we'll start from there. From ashes, we build infernos. Napatingin si Andra sa lalaki. Para itong isang mataas na pader. Matatag pa at matigas, na tila hindi matitinag. But, who are you really? Hindi niya mapigilang itanong, dahil kailangan niyang malaman. Bakit mo ako tinutulungan? Tumayo ang binata bago ito tumalikod sa kanya. Habang dahan-dahang binubuksan ng mga botones ng suot itong uniforme. I'm General Christian King Baltasar, and I'm helping you because I want to. Naging malikot ang mga mata ng dalaga. Maging ang puso niya ay tila nakikipaghabulan sa isang kabayo sa bilis ng tibok nito. Gusto mong gumanti? Seryosong tanong nito habang nakatitig sa kanya. Then train under me. I'll give you the power to make them kneel. Hindi kumibo si Andra. Pero ang mga mata niya ay nagsimulang magliyab muli. Hindi na siyang babaeng kaninang madaling araw na nakalugmok lang sa putikan. Then teach me, General. I want them to burn. Ngumisi si CK. Si Christian King. Sa unang pagkakataon, ngunit hindi yun ngiti ng kasiyahan, kundi ngiti ng paninigurado. Then welcome to hell. Andra Benitez, let's start the war. Mula sa huling sinabi ng lalaki, tumindig ang balahibo ni Andra. Pakiramdam niya unti-unti nang nabubuhay ang patay na parte ng puso niya. Ang dating pighati, napapalitan na ngayon ng isang damdaming matagal nang natutulog. Ang galit. I'll give you 1 week to recover. Malamig ang tinig ni CK habang inaabot ito sa kanya ang isang cellphone.
Pagkatapos nun, gigising ka na, hindi para umiyak, kundi para sumugod sa gagawin mong paghihiganti. Kinuha yun ni Andra at tumango. Then I'll use every second of this week to be ready. Miss Andra. Mula sa binabasang mga papeles, nalipat ang tingin ng dalaga sa isa sa mga tauhan ni CK. The general is waiting. Kinuha niya ang nilinisan niyang baril bago tumayo. Nasa isang opisina siya ng training ground ngayon. Malawak ito at bawat sulok ay may high quality fence. Wala ni isang tunog ang makakalabas sa lugar na to. Nang makalabas sa opisina, natagpuan agad ng dalaga si CK. Nasa gitna ito ng training ground, nakasuot ito ng simpleng black shirt at cargo pants. Ngunit kumpara sa mga napapanood niya noon, tila mas angat ang aura at alindog nito. Ready? Tanong nito nang tuluyan na siya makalapit dito. Habang inilalapag naman ito sa lamesa ang isang baril, dagger, at 2 cellphone. More than ready. Sagot niya nang hindi man lang nag-aalangan. Tinapik ni CK ang mesa. Then start with the mind. Memorize their movements, their routines, their weaknesses. Isinampa ni Andra ang isang paa sa upuan at marahas na binuksan ang isa sa mga cellphone. Doon ay nakalista ang buong araw-araw na galaw ni Lloyd mula sa pagising nito hanggang sa pagtulog nito sa bawat gabi. Binabantayan ko sila habang nagtitraining ka. From now on, I'll leave you the rest. Just tell me if you need my help. Isa-isa. Sagot ng dalaga gamit ang malamig na boses. Simula sa mga taong sumira sa buhay ko. Then I'll climb up until I become untouchable. Naglakad ang binata papalapit sa kanya. Tumigil ito sa harap niya bago yumuko ng bahagya upang magtapat ang kanilang mga mata. Good, because the only thing more dangerous than a woman scorned is a woman who learned to stand again. Dahil doon nagtama ang mga mata nila. Heto na naman ang pamilyar na kabog ng puso niya. Ang mabilis at tila nagpapanik na loob niya. Naging matagal ang titig nila sa isa't isa. Na tila bang walang nais kumawala doon. General, nandito na po sila, Captain. Dahil doon naputo lang pagtitig nila sa isa't isa. Ngumisi sa kanya ang binata bago nito marahang ipinatong ang kamay sa ulo niya. At ginulo nito ng bahagya ang buhok niya. I'll go first. Nasa meeting room lang ako. Matamis siyang ngumiti dito bago tumango. Nang tuluyan ang tumalikod ng binata, muling bumalik ang tingin ng dalaga sa mga gamit na nasa lamesa. Sa kamay kong ito, isusulat ko ang kapalaran niyo. What's this? Nagpupunas ng pawis si Andra, habang tinitignan ang kabibigay lang sa kanya ni CK. Katatapos nilang mag-training at kaaakyat niya lang nang ibigay ito ng binata. Invitations. It's Zion Vargas' 2nd birthday. Invited ang lahat ng business tycoons. Also, powerful people. Mukhang gagamitin nila itong chance para mas mapalapit sa mas malalakas na tao. Natigilan ng dalaga habang tinitignan ang invitation. Is there son? Halos walang boses na tanong niya. It's been 2 years. Don't tell me. You still can't move on from him. Inirapan ni Andra ang binata bago niya ibato dito ang towel niya na puro pawis. As if it's just math ain't mathing. Oh, I almost forgot. He cheated. Malamig na sagot niya bago umupo sa swivel chair ng binata. Inismera naman siya nito. Ito na ang chance na hinihintay natin. Ang muli kang lumabas sa public. Lumapit si Christian sa kanya. Umupo ito sa lamesa bago titigan ang kanyang mga mata. I'll be by your side. You do you. Aalalay lang ako. Hindi man aminin ng dalaga ngunit sa loob ng 2 taon na paghahanda niya para sa paghihiganti, nakahanap pa rin siya ng kapayapaan. Sa bawat salitang binibitiwan ni Christian, pakiramdam niya, kakayanin niya sa tuwing inuunahan siya ng takot. Thank you so much, General. Kumindot lang ito sa kanya, bago masuyong pinisilang kanyang ilong. Don't thank me now. Ngumisi ito at ginulo naman ang kanyang buhok.
Take a bath. We'll prepare for later. I'll leave you now. Tumango siya dito bago ngumiti. Kaya naman tumayo na ito at tuluyang lumabas. Muling napatingin si Andra sa invitation na hawak niya. Gold embossed ang pangalan ng bata, ngunit ang pinakamalaking letra niya na nakita ay ang apelidong Vargas. Hindi niya mapigilan ang pag-iinit ng sikmura. Parang sinampal siya ng katotohanan habang siya'y nilalamon ng sakit. Ang lalaking minsang sinamba niya ay abala sa pagbuo ng bagong pamilya, habang nagpapakasasa sa pera niya. With her, sa kapatid niya, sa half-sister niya. Napakagat siya sa gilid ng labi, hanggang sa halos dumugo yun. Zion Vargas. Mahinang sambit niya. What a pretty name for a child born from lies. Isang black dress ang napili niyang isuot. Mataas ang slit nito, habang exposed naman ang likod niya. Ang bawat tela ng dress ay yumayakap sa kanyang katawan, na tila pang nakahanda talaga ito para sa kanya. Oh, you look gorgeous. Agad na palingon si Andra kay Christian. Nakapapasok lang sa kwarto. Mahina siyang natawa habang isinusuot niya ang diamond earring niya. Stop it, General. Baka mag-assume ako na gusto mo ko. Biro niya dito, ngunit hindi man lang ito kumontra. I have something for you. Inilabas nito mula sa suot na coat ang isang dark blue na box. Nang buksan to ng binata, bumungad sa kanyang napakagandang diamond necklace. Kumikintab ito sa tumatamang liwanag mula sa ilaw ng kanyang silid. Wow, this is pretty. I love it. Napangiti si Andra habang pinagmamasta ng kwintas sa loob ng box. Pino ang pagkakadesenyo nito. Isang manipis na chain na may nag-iisang malaking diamante sa gitna. Tila ba isang patak ng yelo sa gitna ng apoy. Come here. Mahinang utos ni Christian habang lumalapit ito sa likod niya. Kinuha nito ang kwintas mula sa box, sa kamarahang inangat ang buhok niya. Napapikit ang dalaga nang maramdaman ng dulo ng malamig na bato sa kanyang balat. Kakaibang init ang gumapang mula sa likod hanggang batok niya. Hindi niya alam kung dahil sa kwintas o dahil sa dumikit na palad ni CK sa balat niyang walang tela. Perfect. Bulong ng binata sa mismong tenga niya. Dahil doon hindi niya mapigilang mapasinghap. Hindi siya agad nakasagot. Tinapik niya lang ang kamay nito at tumikim. Focus, General. War, remember? Ngumiti naman ang pilyo si Christian. This is part of the war. You show up like a fire, and no one survives fire. Tahimik ang buong sasakyan habang tinatahak nila ang daan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang party. Sa bawat ilaw ng kalsadang tumatama sa mukha ni Andra, lalong lumilitaw ang bagsik sa kanyang mga mata. Pagbukas ng pintuan ng sasakyan, agad silang sinalubong ng mata ng mga tao. Hindi man lang gumalaw si Andra. Umusad siya na parang reyna, na parang hindi siya nasaktan. Na parang hindi siya giniba ng mga taong nasa loob ng hotel na yon. Unti-unti na siyang naglakad sa red carpet. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya na para bang gulat at mangha ang mga ito. Kasabay naman niyang naglalakad si Christian, ngunit binigyan siya nito ng sapat na espasyo para mas kuminang siya. Andra Benitez? She was alive? Wow, it's been 2 years. Saan kaya siya galing? Ngayon na ulit siya nagpakita sa public. Alam kaya niya ikinasal sa sister niya ang fiancé niya? Yun ang mga bulungan narinig niya mula sa crowd. Ngumisilang siya at mas confident na naglakad. You look surprised. Bulong niya kahit malayo pa. You should be. General Baltazar, I'm glad that you came. Dinig ni Andra sa nagsalita. Ngumiti siya. Bago nilingon, si CK. Bahagya naman siya natigil dahil ang mga mata ni Christian nakapako lang sa kanya. Lumapit ang isang waiter upang abutan siya ng champagne. Tinanggap niya ito ngunit hindi para inumin. Sa halip, marahan niyang pinaikot ang laman ng baso habang hindi inaalis ang tingin sa lalaking kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa ilang bisita katulad na lamang ni Lloyd. Nakatayo ito kasama si Helena. At sa pagitan nila ay ang batang mukhang si Zion,
Suot ang isang puting tuxedo. Andra tilted her head. Ang sakit sa dibdib niya hindi na kasing lalim ng dati. Pero nandun pa rin. Parang pilat. Hindi naduguan pero malinaw. Buhay. Lumapit si Christian sa tabi niya. Bahagya itong yumuko para magsalita. Remember what you said. You want to burn them. Bulong nito. Ngumiti ang dalaga bago niya marahang nilingon si Christian at saka uminom ng konti sa baso niya. I'm not here to burn them now. I'm here to make them beg. Muli siyang humarap at nagsimulang maglakad. Unti-unti siyang lumapit sa grupo ni na Lloyd. Sa bawat akbang niya, tila kumikislap ang slit ng damit niya. Mataas, mapangahas at elegante. Andra? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Maging ang half-sister niya mukhang hindi inaasahan na makita siya. Ngumiti siya, isang ngiting walang galit, ngunit may pang-aasar. Happy birthday, Zion. You look like your dad. Mahina niyang sambit. Hindi ka agad nakaimik ang half-sister niya na si Helena. Bakas sa mga mata nito ang kung anong emosyon. Na tila gulat at galit. Mas ngumiti na naman siya. Dahil sa nakikita niyang reaksyon ng mga ito. I hope he grows up kinder. Dagdag niya sa katumalikod. At walang sabi-sabing naglakad papalayo. Hindi niya kailangan magsalita ng mas marami. Hindi niya kailangan sumigaw o manumbat. Her presence alone screamed vengeance. Nang makabalik siya sa tabi ni Christian, ngumiti siya dito bago kumindat. Iniabot naman nito ang panibagong baso ng wine. Did it feel good? Tanong nito. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya kay Lloyd na hanggang ngayon hindi pa rin makagalaw. Ngumisi siya bago sumimsim sa wine glass. Not yet, but it's a start. And the real party just begun. What are you doing here? Kalalabas lang ni Andra mula sa powder room, nang bigla na lang siyang hinilan ni Helen. Papunta sa isang madilim na sulok. Agad naman niya iwinaksi ang kamay niya, na dahilan para matanggal ang paghakahawak nito sa kanya. I am invited, Helena. Why do you look so upset? I didn't invite you. It's been years, Andra. Nakuha ko na lahat ng meron ka. Kaya anong kakapalan ng mukha mo para pumunta dito? Hindi mo na maaagaw sa akin si Lloyd. May anak na kami. Pagalit na saad nito. Dahil sa reaksyon nito natawa siya. Stop being so paranoid, sister. 2 invitation card na binigay niyo kay General Baltazar for him and for his wife. So what do you expect? I am invited. At kadiri ka naman, hindi ko aagawin ang sinuka ko na. Inirapan niya ito bago lampasan. Hindi naman nawala ang ngisi sa labi niya. Kung ano man ang pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Dahil ikaw lang din ang kawawa sa huli. Huminto si Andra at muling hinarap ang kapatid. You're so wrong. I already cried an ocean. You will never see me crying again. Never. Tuluyan na siyang naglakad palayo nang sabihin niya yon. Ngunit na makabalik sa hall, may naramdaman siyang kakaiba. Biglang lumamig ang atmosfera kasabay ng pagtahimik ng hangin. Something is not right. Bago pa siya makapag-isip, nakita niya ang pagdagsa ng mga nakaitim na tao na may hawak ng baril. No, the kid! Yun agad ang lumabas sa bibig niya na makita si Zion na nakalagay sa stroller. Walang malapit na matanda dito. Nagsimulang magkagulo ang paligid dahil sa pagpapaputok ng kung sino. Andra! Dinig niyang sigaw ni Christian sa kabilang bahagi ng ball. Mabilis naman niyang hinawi ang gown niya. Kinuha ang maliit na baril na nakatago doon habang tumatakbo sa posisyon ng stroller. Nagmamadaling tinakbo ni Andra ang direksyon ni Zion. Sa bawat takbang niya, parang bumabagal ang oras. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang umaalingaw-ngaw sa paligid ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga sigawan ng mga tao, ang bawat yapak, at ang mga nababasag na mga baso at mga chandelier. Ngunit hindi siya natinag. Mabilis niyang hinawi ang mesa. Lumundag siya sa harapan ng isang bisita na nagtatago sa gilid ng haligi. Cover me! Sigaw niya habang tuloy-tuloy ang takbo. Isang tauhan ni Christian ang umamba
at agad siyang sinundan. Binibigyan siya nito ng sapat na proteksyon gamit ang sariling katawan nito bilang panangga. Nang makalapit siya sa stroller, agad niyang kinuha si Zion. Umiiyak na ngayon ang bata. Nanginginig ito at tila walang idea sa biglaang ingay. Maingat niyang inilagay ito sa dibdib niya habang tinatakpan ng isang braso. Bumuntong hininga siya. Bago siya bumunot ng granada mula sa strap ng hita niya, isa itong smoke grenade. Hinagis niya ito sa direksyon ng mga armadong pumasok sa kaliwang bahagi ng hall. Sa ilang segundo lang, kumalat ang makapal na usok. Mas lalo pang nagsigawan ang mga tao. Nawala ng malinaw na direksyon ng mga kalaban. Move! 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 Sigaw ni Christian na ngayon ay nasa gilid ng entrance at may kasamang security forces. Tumakbo si Andra pabalik sa likuran. Si Zion, mahigpit niyang yakap, habang ang baril niya nakatutok sa sino mga lalapit na kalaban sa kanila. Isang kalaban ang sumulpot mula sa gilid ng mesa at mabilis na umamba ng baril sa kanila. 3 putok ang binitiwan ni Andra. Tumama naman ito diretso sa ulo ng kalaban. Bumagsak ang lalaki sa carpet, kasabay ng pagdampi ng ilang patak ng dugo sa mukha niya. Ngunit hindi siya kinabahan. Hindi siya nagpanik. Tahimik lang si Zion sa dibdib niya. Parang alam nitong ligtas ito. Agad niya namang itinago ang bata sa ilalim ng upuan. Kasunod niya, doon naabutan na siya ni Christian. May hawak itong assault rifle. Agad itong lumuhod sa harap niya at sumilip sa paligid. May iba pa sa balcony. Sigaw niya habang binubuksan ang communication mic niya sa leeg. Sniper, take the left tower. Zion safe. Bulong ni Andra habang iniaabot ang bata kay Christian. Take him. I'll draw fire. Are you crazy? You're not bulletproof. Ngunit ngumisilang siya. Umangat ang kaliwang sulok ng labi niya habang pinupunasan ng dugo sa kanyang pisngi. Then they better not miss. Mabilis niyang isinukbit muli ang kanyang baril at tumakbo palayo. Inilalayo ang atensyon ng mga kalaban. Sa bawat takbang niya, tila may direksyong sinusundan ng mga putok ng baril. Hindi niya alam kung ilang bala ang naiwasan niya. Hindi niya alam kung ilan ang kalabang natamaan niya. Alam lang niya, isa lang ang goal niya ngayon. Tapusin ang lahat ng ito. Tumalon siya papunta sa second level na event hall. Umakyat siya sa side stairs habang ang usok mula sa smoke grenade ay nagsisilbing takip sa kanya. Isang kalaban ang bigla na lang sumulpot sa dulo ng hallway. Mabilis itong nagpaputok ngunit mas mabilis niya itong naiwasan. Bago siya mabilis na nagpaputok pabalik dito, umatras ito na ilang hakbang bago bumagsak. CK, balcony cleared. May 3 pa sa likod na LED wall. You take front, I'll flank them. Bulong niya si earpiece. Andra, don't. Pero nakagalaw na siya. Mabilis siyang dumaan sa isang maintenance path na nakatagilid sa stage. Dito niya nadaanan ng mga hanging wires, mga props at ilang crates. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng LED wall kung saan naroon ang huling 3 kalaban. 1, 2, 3. Bawat kalabit ng gatilyo may kasamang galit. Wala siyang sinayang na bala. Wala siyang sinayang na galaw. Bumagsak ang mga katawan ng kalaban. Wala ni isang nakalapit sa kanya. Huminga siya ng malalim habang tinitignan ang paligid. Clear. Anunsyo niya sa earpiece habang unti-unti siyang bumaba ng stage. Nang makababa, agad siyang sinalubong ni Christian ng yakap. Nagulat siya dahil doon. Bumilis tuloy ang kabog ng kanyang puso. You saved him? Mahina ang boses ni Helena. Nilingon niya ito at walang buhay na tinignan. Of course, unlike you, I never leave people behind. Are you crazy? What were you thinking? Dahil sa pwersa ng paghatak ng binata na pahiga si Andra sa kama. Mabilis naman siya nakabawi at agad ding tumayo para hanapin to. Why are you acting up, Christian? You knew from the start that I will do everything for my revenge. Napahawak sa sentido ang binata bago nito inilagay ang isang kamay sa bewang. Mariintong pumikit na para bang kumikirot ang ulo. Alam ko yun, Andra.
Alam na alam ko, that's why I'm here supporting you. But do you really have to risk everything, including your life? That was a dangerous move. You could have died. Ang tono ng binata ay marahas na may halong pag-aalala. Hindi na ito maintindihan ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit nagiging overly sensitive ang binata. You trained me to be so strong, Christian. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano bumaril, kung paano sumuntok at umatake. You fucking knew that I'm capable of everything. Kaya ba't ngayon nagdududa ka sa akin? Tuluyang natigilan ng binata. Humarap ito sa kanya. Kaya naman nagtagpo ang mga mata nila. Ang mata nito na parang nag-aalab sa hindi niya maipaliwanag na emosyon. Nararamdaman niya ang pagsikip ng aura sa pagitan nila. I know exactly what you can do. That's why I'm scared. The truth is, huminga ito ng malalim bago hawakan ng marahan ng braso niya. I'm scared of losing you, Andra. You don't know how scared I am. While I'm trying to run to get close to you. Natakot ako na baka masyado mabagal ang bawat takbang ko at di kita maabutan. I was so scared. I thought I couldn't protect you enough. You don't know how I held my breath every second while seeing you fight fearlessly. Naging malikot ang mga mata niya. Habang nakatitig sa mata ng binata na ngayon punong-puno na ng kakaibang emosyon. Nararamdaman niya kung anong kuryente ang dumadaloy sa kanyang sistema na parabang kinikiliti nito ang buo niyang pagkatao. Sige. I've fallen for you. Pagputol nito sa balak niyang sabihin. I'm not saying this to stop you from getting back to them. Gusto ko lang malaman mo na mababaliw ako, Andra. Mababaliw ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Hindi niya na ito pinatapos magsalita. Mabilis niyang inangat ang braso at agad ipinulupot sa batok nito. Tumingkayad siya, tuluyang ipinikit ang mga mata. Bago sakupin ang buo ang labi nito. Naramdaman niya agad na pagkatigil nito kaya naman, hindi ito agad tumugon sa halik niya. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang labi, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng binata. Sumunod ito sa ritmo ng kanyang labi, habang ang mga kamay nito, maingat na naglalakbay sa kanyang katawan. Nang bahagyang naglayo ang kanilang mga labi, hindi niya mapigilan na mapangiti. Be crazy. Be possessive. Only to me. Hindi sumagot ang binata. Sa halip, ito ang nagpatuloy sa nahinto nilang halikan. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng kakaibang kilig sa kanyang sistema. Ang pagbilis ng kanyang puso na walang may kayang gumawa kundi ang lalaking ito lang. Ang lalaking umaangkin ngayon sa kanyang labi. Does it hurt? Malamlam na tanong ng dalaga dito. Habang nilalagyan niya ng betadine ang sugat nito sa braso. Pilyo naman itong umiti sa kanya. Naramdaman niya tuloy ang biglang pamumula ng kanyang pisngi. Topless pa rin ang lalaki. Kaya naman kitang-kita niya ang bawat muscles at ang six-pack abs nito na parang inaakit siya para muling hawakan ng mga ito. You touched it earlier. I didn't even flinch. Ngayon pa kayang betadine lang? Pabiro niya itong inirapan ngunit hindi pa rin nawawala ang pamumula sa kanyang pisngi. Bakit ba kasing kailangan sabihin pa nito na hinawakan niya ang lalaki kanina? Bigla tuloy dumaloy sa alaala niya ang nangyari sa kanila kanina. Next time, listen to me. Mas mabuting ako itong nasugatan kaysa ikaw. Tuluyan naman niya itong inirapan. Heto na naman ang binata at sesermon na naman siya. Ang akala niya na uto niya na ito kanina. If you will act something dangerous, at least give me a heads up. Hindi yung ang layo ko sa'yo. Itinigil niya ang paglalagay ng bandage sa braso nito. Sa halip, mabilis niyang ginawaran ng halikang labi ng binata. Huwag mo akong dinadaan sa mga ganyang paraan mo, Andra. Masungit na anito. Ngunit ang ekspresyon nito halatang taksil. Dahil hindi nito mapigilan na mapangiti. Hindi niya rin tuloy napigil ang sarili. Napayuko siya para itago ang kinikilig ng ngiti. Okay, General. I'm listening. Nagtaas ng kilay si Christian. Hinatak siya nito palapit. Kaya napaupo siya sa hita nito. Hindi na siya nakapalagpa. Dahil agad siyang nayakap ng mahigpit ng binata. Di naman niya ang init ng katawan nito. Ang bilis ng tibok ng puso nito na tila katugmana sa kanya.
Don't play with fire if you're not ready to get burned. Bulong nito sa tenga niya. Nanlamig ang batok niya sa tono ng boses ng binata. Mahina, mapanganib, mapusok. I am fire? Sagot niya, habang nakatutok ang mata niya sa labi nitong ilang pulgada lang ang layo sa kanya. I burn everything I touch. Ngumiti ang binata at ang mga mata nito'y puno ng paghanga at pagnanais. Then burn me, Andra. I won't mind. Wala nang salita pang sumunod doon. Sa halip, muling nagtagpo ang mga labi nila. Sa pagkakataong ito, mas marahas, mas mabilis, at mas malalim. Hindi yun ang klase ng halik na puno ng kilig. Halik yun ng dalawang kaluluwang sabik. May kung anong nagiinit na banta na tila nauuhaw. Para ito isang gera na matagal nang hindi natatapos. Ang mga kamay niya ay gumapang sa batok ng binata, habang ang mga palad nito lumapat sa bewang niya. Na mas lalo pa siyang inilalapit nito. Ilang sandali pa pareho sila naghahabol ng kanilang hininga. Napayakap siya sa leeg nito at pinikit ang mga mata. Naging tahimik ang sandaling yon. Ngunit ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Andra. Bulong nito habang maingat na hinahaplos ang buhok niya. Let me protect you. Let me stay beside you. I don't care kung magulo ang mundo mo. Basta gusto ko naroon ako. Muli siyang natigilan. Ang mga salitang yan parang kutsilyong bumabaon sa puso niya. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng kahulugan nito. Hindi ako madaling mahalin, Christian. I can't promise you peace. I can't even promise you forever. I don't want peace. And I never believed in forever. Sagot nito, habang ginuguhit ang daliri sa likod niya. I want you. Kahit gaano pa kadugo ang landas mo. Kahit pa nakaupo siya sa hita nito, nararamdaman niya ang panghihina ng mga tuhod niya. Kaya bumagsak siya sa dibdib nito. At doon, nanatili siya ng ilang minuto, habang pinakikinggan ang pintig ng pusong handang isugal ang lahat para sa kanya. Ngunit alam niyang hindi yun sapat. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang pumili, ang pagmamahal o ang paghihigante. At sa ngayon wala siyang planong gawin yun. Nakadungaw ang dalaga sa veranda ng private suite, habang hawak ang isang tasa ng kape. Suot niya ang oversized shirt ni Christian na amoy panlalaki pa rin, at ramdam niya ang init ng araw na humahaplos sa balat niya. Dumating si Christian mula sa kanyang likuran at marahang ipinatong ang jacket ito sa balikat niya. Tonight, we move. Our team found traces of the group that attacked the party. They are hired mercenaries. By Helen? Why would she do that? Tanong niya habang hindi inaalis ang tingin sa malayo. Hindi sumagot si Christian. Hindi niya na kailangan ng sagot. Kailangan kong kunin yung flash drive. Lloyd hid something. Yung backup account nila. Kailangan ko yung ebidensya para masira silang dalawa. Naglakad si Christian papalapit sa harapan niya. Saka siya nito tinignan ng diretsyo. I'll be with you. By this time, we do it my way. Hindi siya agad sumagot. Umiling lang siya ng marahan habang tinutok ang malamig na tingin sa binata. No, Christian. This time we do it my way. Ngumisi siya sa kainilapag ang kape sa mesa bago naglakad palayo. Hindi lang siya bumalik. She's back with fire in her heart. And no one's walking away unscathed. Galit na isinara ni Helen ang laptop niya. Bago binalingan na masamang tingin ng anak niyang mahimbing na natutulog sa stroller. Sales are dropping. Tapos hindi ko pa mahagilap ang daddy mo? Damn it. Naiinis na tumayo si Helen bago kunin ng batang walang kamalay-malay. Dahil sa gulat ng bata agad itong umiyak. Don't you dare cry, ha? Bakit? Mas gusto mo bang si Andra ang bumubuhat sa'yo? Kaya mukhang nawawala sa sarili ang daddy mo. Dahil nakita niya ang babaeng yun. Bakit ba pareho kayo? Ha? Anong meron kay Andra na wala sa akin? I am your mother! Parang baliw na sigaw ng babae.
Sa anak na ngayon ay malakas nang umiiyak. Dahil doon mas nag-init ang ulo niya. Kaya marahas niya itong inalog-alog. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Helena, what are you doing? Ito ang natagpo ang eksena ni Lloyd pagkapasok nito sa mansyon. Natawa naman ang babae bago umiling-iling. Ngunit bago pa man makasagot ang babae, may mga kalalakihan ang biglang pumasok sa mansyon. Who are you? Agad na tinakpan ng isang lalaki ng panyong, may gamot sa bibig ang mag-asawa. Naging dahilan nito para mawala ng malay ang dalawa. Sinenyasan ni Andra ang isa sa mga tauhan niya na kunin ang isang timbang tubig na punong-puno ng yelo. Kanina pa niya ito pinahanda. Malakas niyang itinapon to sa babaeng nakatali sa upuan. What the fuck? Andra? Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Agad namang ngumiti ang babae. Long time no see, sister. Walang iya ka talaga. Sinasabi ko na, walang magandang dulot yung pagbabalik mo. Mahina lang siyang natawa, bago na pailing-iling. Tama lang naman yun. Ano akala mo? Libre lang pang wawalang yung ginawa mo sa akin? Ha? Gaganti ako sa'yo. Gaganti ako sa lahat ng katarantaduhang ginawa mo sa akin. Malakas naman itong tumawa, na para bang nangaasar pa. But who are you? Sino ka na lang, Andra? Kinalimutan ka na ng mga tao. Your mansion? Your company, your money, my family? That was mine. Lahat ng yan wala na sa'yo. Sino ka? Mapang-asar nitong Saad. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang siya. Mukhang nakakalimutan mo, Ate Helena. Ang buhay na kinatutuwaan mo ngayon. Galing sa'kin. Who even are you without me? Without my family? Without the things I've already thrown? You are just a disgusting bastard. Pilit na umaatras si Helen sa upuan. Halatang tinamaan to sa mga sinabi niya. Nag-aalab ang tingin ng dalaga habang mabagal na lumalapit. Hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa babae. Ang bawat takbang niya parang dagundong na lumalaman sa katinoan ni Helen. Anong pakiramdam, Helen? The Great Helena. Ang pakiramdam na ikaw ang walang kalaban-laban. Nakita niya ang paglunok nito. Pilit itong tinatanggal ang pagkakatali sa kamay ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makatakas. Tinapik ni Andra ang pisngi nito hindi malakas pero sapat para iparamdam kung sino ang may kontrol ngayon. Kinikilabutan ako sa'yo. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Alam ko, kapatid kong traidor. Babaeng walang konsensya. Ina pero walang puso. Don't you dare judge me! Sigaw ni Helena. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay. Tama? Tama. Tumangutango naman si Andra. Ginawa mo ang lahat, pati ang pagtapak sa akin. Pero nagkamali ka sa isang bagay. Ano? Buhay pa ako. Hindi na siya naghintay. Kinuha niya mula sa side table ang tablet na may lumang recording. Sa isang pindot lang, nagsimulang mag-play ang mga audio file mula sa dating security system ng kanilang mansyon. Marinig doon ang boses ni Helen, ang boses ni Lloyd, at mga boses ng kasabwat na mga ito habang pinag-uusapan kung paanong sisirain ang pangalan niya sa board. Paanong ipapamana kay Helen ang lahat. Habang pinapakinggan niya ni Helen, unti-unti itong napapayuko. Habang namumutla ang mukha nito, na tila tuluyang nawala ang yabang. Akala mo hindi ko malalaman? You killed my mom! At kayo ng nanay mo ang dahilan kung ba't unti-unting nanghina si Daddy. Inuunti-unti niyo siyang lasunin. I gave all the love and kindness to you, Helen. I treated you like my greatest treasure. Inalagaan kita. I protected you, but what did you do? Nagpakain ka sa inggit. You fucking betrayed me. You stole my fiancé. You stole the life that I built. You killed my parents. Mas masahol ka pa sa demonyo. Marahas niyang tinulak ang mukha ng kapatid bago siya tumayo. Inabot naman ng tauhan niya ang isang towel. Kinuha niya yun at pinunasan ng kamay. Hindi ko inagaw ang fiancé mo. Ako talaga ang mahal niya. Ikaw lang ang niligawan niya dahil alam niya magagamit ka namin. Kita mo naman, di ba? May anak na kami. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang pipiliin ni Lloyd.
Malakas naman siyang tumawa sa sinabi ni Helena. Oh, come on, Helena. He cheated on me for you? Ano sa tingin mo? Hindi kanya lulukuhin? Who the hell are you? He won't cheat. Hindi naman ako kagaya mo na tanga. Nagkibit balikat ang dalaga. Well, I guess, sa'yo nang galing ang STD ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Helen na tila nagulat sa sinabi niya. Here, some proofs. Para naman magising ka sa kahibangan mo. Sinenyasan ng dalaga ang isang tauhan na tanggalin ang pagkakatali nito. Inihagis niya sa area ang mga papeles ng diagnosis ni Lloyd, maging ang mga litrato nito na may kasamang iba't ibang babae. My husband is a general. Ipapasa ko na kayo sa kanya. He will either put you in jail or just kill you somewhere. Mabilis na binitawan ni Helen ang mga picture at paluhod na lumapit sa kanya. Please, Andra, may anak kami si Zion. Bata pa si Zion, he needs his mother. Kailangan niya ako, I'm your sister, please, konting awa lang. Marahan na ipinatanggal niya ang kamay nito sa kanya. Awa? That rainy night, the water cleansed any pity that I had to feel. Tuluyan niya na itong tinalikuran. Malakas naman itong umiyak habang humihingi ng tawad sa kanya. Ngunit nagbingi-bingihan siya. So I'm your husband, huh? Agad siyang napaatras sa gulat nang bigla na lang nagsalita sa gilid niya si Christian. Kalong nito ang mahimbing na natutulog na si Zion. Panakot ko lang yun. Inirapan niya ang lalaki. Ngumuso naman ito bago siya tinignan ng pilyo. What if tutuhanin natin? I don't have time for that. Kahit tapos na ako kay Helen at Lloyd, babawiin ko pa rin ang kumpanya, the mansions, yung bawat properties namin ay pinagbili nila at si Zion. Ang akala niya hindi naiimik pa ang binata ngunit bigla na lang niyang naramdaman ang masuyong paghawak nito sa isa niyang kamay. You are not alone, Andra. I will help you hanggang sa mabawi mo ang lahat. I'll wait. Natigilan ang lahat nang bumukas ang malawak na pinto ng kumpanya. Pumasok doon ang maraming bodyguard. Sa gitna ng mga ito si Andra Benitez, nakasuot ng white corporate attire, habang ang matulis niyang stilettos nag-e-echo sa kalawakan ng lobby. She was back for real. Naging maingay ang paligid. Naramdaman niyang mas lumalawak ang kapangyarihan niya. Totoo na talaga ito mula sa putik. Naging mas malakas ang pinanghahawakan niya. Miss Benitez. Parang nakakita ng multo ang mga board members nang tuluyan na siya makapasok sa conference room. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip agad siyang lumapit at umupo sa upuan ng CEO, ang upuan ng kanyang dati noon. Everyone who voted to remove my shares, you can get up from your seats and get out of my company. You all thought I was dead, or worse, powerless, but here I am. Andra. Nanginginig ang tinig ng dating CFO. We were just following orders. Wala kaming choice noon. Lagi kayong walang choice. Pero ako pinili kong bumangon, pinili kong lumaban. Effective today? Saad niya at malakas na ibinagsak ang mga ebidensya sa harap ng mga ito. I'm taking back everything. My seat, my company, my name. This is the last time you'll ever touch something that belongs to me. Ipapakita ko sa inyong lahat kung paano gumuho ang impyerno kapag galit na ang babaeng nilamon niyo noon. Tinatangay ng hangin ang nakalugay na buhok ni Andra. Napangiti siya habang tinitignan ng kulay asul na kalangitan. Hindi ganon kakapal ang mga ulap, pero sapat para takpan nito ang sikat ng araw. Miss Benitez, pwede na po kayong pumasok. Nilingon niya ang lalaki nagsalita. Bahagya siyang tumango bago pumasok dun. Hindi kagaya sa labas na pawang liwanag. Kabaliktaran ng loob nito. Iilan lang ang ilaw na nakabukas. At ang tanging dinadaanan lang ang nakikita niya. Binuksan ng gwardya ang pinto, kaya naman nagdulot ito ng bahagyang ingay. Andra. Rinig niyang pagtawag sa kanya ng lalaki, sa loob. Tuluyan naman siyang pumasok sa silid at hinila ang upuan na nakaharap sa glass wall na nakapagitan sa kanila. How are you, Lloyd? Kitang-kita niya ang lungkot at pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Bakas din ang epekto nito sa katawan nito. You look thin. I hope you're eating right. Nag-aalala ka pa rin sa akin. Do you still love me?
Hindi siya tumawa o nagbigay ng mapang-asal na reaksyon dito. Blanko niya lang itong tinignan. My sister. She loves you. I hope you're taking care of yourself. Because she's losing herself loving you. Alam niyang panalo na siya. Magmula na maipakulong niya ang lalaking to at hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. 2 taon din na lumipas, madami na ang nangyari. Ang lahat ng inagaw ng mga ito nabawi niya. Kahit ang katiting na bagay na ibalik sa kanya. Mas naging matatag ang pangalan niya at mas lalong nakilala ang negosyo niya. Kumusta na siya? Nagiwas to ng tingin. Halos nakalubog na ang mga mata nito, nangingitim ang ilalim ng mata at namamayat ang muka. Dahil na rin siguro sa sakit itong STD, kaya mas lalo itong namayat. Di pa rin nagiging maganda yung lagay niya. Lumalala siya kada araw. But once she's fully healed, ililipat na siya sa prisoner's ward. Nawala na ng tuluyan sa sarili ang kapatid niya. Na-diagnose itong may schizophrenia. Madalas nitong saktan ang sarili, madalas din itong sumisigaw at nakikipag-away sa kung sino. Kaya imbes na sa kulungan, inilipat ito sa mental facility. Mataas ang seguridad nito para matiyak na hindi ito makakatakas. I still want her to recover. Gusto ko pa rin na magbayad siya sa mga kasalanan niya noong nasa matino siyang pag-iisip. Kailan mo kami mapapatawad, Andra? We are willing to do anything. Wala na kayong magagawa para mapatawad ko kayo, Lloyd. Pagpuputol niya sa bawat balak nitong sabihin. Sapat na sa akin na makita kayo naghihirap at mabulok sa lugar kung saan kayo nararapat. Tumayo na siya at balak na sanang tumalikod nang biglang magsalita ito. Si Zion, alam niya bang ako ang daddy niya? Did he know that her mom is crazy? Matapang niya itong hinarap. Itinago naman niya ang nakakuyom na kamao. There's a right time for that, but I still have the call if I want him to know who his parents are. Kung gugustuhin ko na magdusa kayo habang buhay, ni pangalan niyo hindi ko babanggitin sa kanya. But I'm not that heartless. Hindi ako kagaya niyo. Inila niya ang siradura at balak na itong buksan nang muli itong magsalita. I did love you, Andra. Nung una niligawan lang kita para sa sarili kong interes. But throughout the relationship, you were so good. You were kind. Napaka-genuine mo. You were so gentle. Believe me or not, nagsisisi ako. Sobrang pinagsisihan ko niloko kita. Hindi niya ito hinarap at wala na siyang balak pang harapin to. Right? And you will die with that regret. Aniya, bago tuluyang lumabas sa pintong yon, isinasara niya na ang pahina na yon. Ang pahina ng buhay niya, na parte ang mga ito. Mabigat man ang dibdib, diretso lang ang lakad ni Andra palabas ng correctional facility. Malamig pa rin ang hangin sa labas, ngunit hindi na yun sapat para pakalmahin ang init ng emosyon niya. Sa bawat takbang palayo kay Lloyd, nararamdaman niyang unti-unting nabubunot ang mga tinik sa puso niya. Hindi dahil napatawad niya na ito, kundi dahil tinanggap niya na ang lahat ng sakit na idinulot nito. Let's go home. Ang matamis na boses ni Christian ang bumungad sa kanya. Nagangat siya ng tingin at nakita ito. Ang gwapo-gwapo nito sa suot nitong uniforme. Nakaayos ang itim nitong buhok at kagaya ng unang beses niya itong makita, nandoon na naman ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Christian. Hindi niya alam kung kailan pa, pero pakiramdam niya nakakahinga siya ng maluwag tuwing nakikita niya ang mga mata nitong kumikinang sa tuwing nakatingin sa kanya. I think I'm ready. Natigilan ito sa sinabi niya. Saglit ito napakurap-kurap bago nito tignan ang kanyang daliri. Ipinangako niya kasi dito noon na kung handa na siyang pakasalan ng lalaki, isusuot niya na ang singsing na ibinigay nito. Agad nagningning ang mga mata ni CK at walang sinabing sinakop ang pagitan nila para mayakap siya ng mahigpit. You're wearing the ring. Does this mean you're mine now? Mahina siyang natawa. Namamasa na rin ang kanyang mga mata sa labis na kaligayahan. I've always been yours. I just forgot for a while. Hinawakan ni Christian na magkabilang pisngi niya at tinitigan siya sa mga mata. Then let me remind you, every day. Ngumiti siya habang pinipigilan ng pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. You don't have to. I'll remember now.
I won't let anyone take that away again. Masuhin itong hinawakan ng kamay niya at hinalikan ng likod ng palad niya. Come on, your chopper's waiting. Ngumiti siya, tumangu-tango, sabay silang naglakad palapit sa helipad. Naroon ang team ni Christian. Nakasuot ang mga ito ng itim na tactical uniform. Alerto at handang sumalubong sa kahit ano pang iutos ng kanilang general. Tumango lang siya sa mga ito bago sumakay ng chopper. Habang papalayo sila sa correctional facility, hindi niya naiwasang lingunin yon. Wala na siyang luha. Wala na ring galit. Tapos na ang yugto nila ni Lloyd. Tapos na ang kasinungalingan, ang pagkukunwari at ang sakit. This is your beginning, and no one's going to ruin it this time. Sabi ni Christian. Nagkatitigan sila. She believed him. For once, she wanted to believe something that didn't hurt. Paglapag nila sa private hangar ng estate, mabilis na sinalubong sila ng mga tauhan ni Andra. Dalawa sa mga tauhan niya lumapit agad, dala ang tablet at folder. Ma'am, the auction for the last Benitez property under Helen's name is already complete. We have the deed. Ulat ng isa. Tinanggap niya ang papeles. Bago mabilis na pinirmahan yon, habang hawak ni Christian ang bewang niya. She's not taking anything from Zion. Not even a brick. Umakbay naman ang lalaki sa kanya, habang papasok sila sa bulletproof na SUV. Speaking of Zion, I made sure the securities in the island's perimeter got upgraded. Triple check na yon. No one gets near with him without your clearance. Napatili ang puso niya sa sinabi nito. You're spoiling us. Lumapit sa kanya si Christian, habang ang mga mata nito'y nagliliyad sa sinseridad. I'll give you both, the world, if that's what it takes to fix everything they ruined. Napangiti siya. Ngayong kasama niya si Christian, wala na makakapigil sa kanya. Wala na siyang balak pambalikan ang nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun titigil na siya. Habang binabagtas ng SUV ang mahabang private road papunta sa bagong Benitez Estate, muling nagliwanag ang mga mata ni Andra. Ibang-iba na ang tanawin ngayon. Hindi na ito ang lugar na minsang sinira ni Helen at Lloyd, kundi ang lugar na muling binuo niya batay sa plano niya sa kamay niya. Pagkapasok nila sa malaking gate, agad na lumapit ang personal assistant niya. Ma'am Andra, naka-line up na po ang press conference for tomorrow morning. Confirm na rin ang exclusive interview niyo with Global News PH. Tumango siya. Good! I want every word to be sharp. Let them know Andra Benitez is back and she's not just reclaiming what's hers. She's rebuilding an empire. Napatangu-tango ang assistant, habang si Christian naman, hindi mapigil ang ngiti sa tabi niya. Remind me not to cross you. Biro nito. Took you this long to realize that? Nang makarating sila sa main house, agad niyang tinungo ang silid ni Zion. Tahimik itong natutulog habang mahigpit na yakap-yakap ang paborito nitong stuffed dragon. Muli na namang lumambot ang puso niya. Nilapitan niya ito bago marahang hinaplos ang noo at buhok ng bata. We're home, baby. Mahina niyang bulong. Mommy's here, and I promise I'll never leave you again. Lumapit din si Christian. Niyakap siya mula sa likuran. Tulog siya pero ramdam niya. You fought hell to get him back. Kulang pa ang impyerno sa ginawa nila. Pero ngayon, ikaw ang nagbigay ng apoy. Kinabukasan maaga siyang nagising. Suot ang isang eleganteng itim na corporate dress. Tumayo siya sa gitna ng press conference hall na puno ng media, investors, at corporate allies. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, hindi tulad noon. Ngayon siya na ang predator sa gitna ng mga leon. Thank you for being here. Panimula niya habang nakatutok sa kanya ang lahat ng cameras. Today marks not just the return of a name, but the resurrection of legacy. May ilang mga reporters ang nagtaas ng kamay, ngunit itinaas niya ang palad at hindi pa rin siya tumigil. Sa loob na ilang taon na nahimik ako. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagbuo ko ng mas matibay na pundasyon. They tried to erase me, my name, my work, my family. But like any great phoenix, I only needed their fire to rise again.
Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa buong hall ngunit hindi pa siya tapos. Inaamin ko, marami akong pinagdaanan. Niloko ako, ginamit ako, sinira ako. Tumingin siya sa bawat kamera. Pero tandaan niyo to, hindi mo kailangan maging mabait para maging tama. At di mo kailangan manahimik para lang matawag na disente. Minsan kailangan mong sumigaw. Minsan kailangan lumaban. Napatingin siya kay Christian na nasa gilid lang. Doon siya humugot ng huling lakas. Today, I announce the full reactivation of Benitez Holdings under my name, under my rule, and this time, no more mercy. You want my daughter. But you already have a fiancé, General. Pagdating sa love life ng anak ko, hindi ko yan pwedeng pangunahan. Sumimsim si Christian sa tasa ng kape bago tumikim. I don't trust him. Natigilan naman ang ama ni Andra nang sabihin niya ito. But I love your daughter more than anything. What do you mean by that? Magkasalubong na ang kilay ni Mr. Benitez habang nakatingin sa kanya. Doon, ipinakuha niya sa tauhan ng isang brown envelope. Nasa loob niya na lahat ng impormasyon tungkol kay Lloyd Vargas. Ang daming loopholes. Hindi klaro ang motibo niya sa anak niyo. Agad naman yung kinuha ng matanda at agad tinignan ng laman. Your daughter is not just your daughter, Mr. Benitez. She is one of the youngest billionaire in the Philippines. She owns multiple business and top-notch investors are supporting her. Tinignan niya ang reaksyon ng matanda. Ngunit nakakunot lang noon ito habang nakatingin sa mga papeles. While Lloyd Vargas came from a poor family, adik sa sugal ang parehong mga magulang, lulong sa utang ang mga ito. In addition, Lloyd and your daughter, Helen, have something. Nanlaki ang mga mata nito habang tinitignan ng mga litrato ng isa pa nitong anak at ang fiancé ni Andra. Napakuyom ang kamao nito at galit na inutusan ng mga tauhan. Ngunit 3 araw ang lumipas, simula na malaman nito ang katotohanan. Natagpuan niya si Mr. Benitez na nakahandusay na sa opisina nito. My daughter, Andra, protect her from them. Promise me. Hindi pa man siya nakakapagsalita para isigurado dito, nang tuluyan na itong pumikit at nawalan ng buhay. Daddy! Naramdaman ni Christian ang malamig na bagay na tumama sa pisngi niya. Nilingon naman niya ang sumigaw. Malawak ang ngiti nito, habang nagbibilog na naman ang snow. Kawawa naman ako, pinagtutulungan niyo ako lahat. Kunwaring pagpapaawa niya bago tumakbo at kumuha ng sapat na dami ng snow para mabilog yon. Malakas na tumawa ang kanyang asawa, bago siya nito muling batuhin. Deserve mo yan, dahil nakalimutan mong bilhan ng marshmallow si Steph. Nang aasar pa na sigaw ng asawa niya. Bago pa siya makasagot at makapangatwiran, mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang kambal nilang anak ni Andra. Si Stephanie at Stephen. Mabilis na umatake ang mga ito sa kanya, kaya natumba sila sa mataas na tambak ng snow. Oh no, they acted so childish again. Pagpapaninig ng panganay nilang anak, si Zion, na nakaupo lang sa harap nila, habang nakadikwatro pa. Ganun ah, childish pala ah. Ani Andra bago nito batuhin ng snowball ang anak. Mommy naman! Natatawang saad nito, bago nagtago sa likod ng upuan. Stephen, si kuya naman! Sigaw ni Stephanie, bago ito muling nagbilog ng snow. Tumawa ng malakas si Stephen. Saka sinunod ang utos ng kanyang kambal. Kuya Zion, brace yourself! Traitors! Sigaw ni Zion, habang humahagikik sa pagtago sa likod ng upuan. Napatayo siya habang nanginginig pa mula sa snow sa leeg. O sige, war pala to ah. Mabilis siyang kumuha ng buo-buong snow at ibinato sa direksyon ng anak. Pero mabilis to nakailag. Balik target, Daddy! Sigaw ng bata habang tumatakbo palayo. Maya-maya pa naramdaman niya ang braso ni Andra na yumakap mula sa likuran niya. Ayan ka na naman, masyadong competitive sa mga bata. Ano magagawa ko? Wala na akong karangalan sa mga anak natin. Biro niya habang hinawakan ang kamay ng asawa. Bigla namang may sumabog na snow sa pagitan nila.
Tumalsik ito mula sa snow cannon na ginawa ni Zion. Time out! Kuya has upgraded! Sigaw ng bata habang abalang inaayos sa improvised mini snowblower na ginamit. Grabe to, para nagka-snow war na lang, naging military operation na. Natatawang sabi ni Andra habang sabay silang tumatakbo palapit sa mga bata. Natigil ang sandali ng lahat. Nasa gitna silang 5 ng malawak na snow-covered field ng estate nila sa Alps. Puting-puti ang paligid, tahimik ang hangin, at tanging tawanan ng pamilya nila bumasag sa katahimikan. Mapagmahal na niyakap ni Christian si Andra mula sa likod. Walang boardroom, walang press, walang baril. Just this. Bulong nito. You, me, and our chaos. Sumandal ang kanyang asawa sa kanya habang pinagmamasdan ng mga anak nila nagtatakbuhan. Alam mo ba, ito yung uri ng laban na hindi ko kailangan ipaglaban. Bakit? Kasi panalo na ako. Hindi sumagot ang lalaki. Hinalikan niya lang sa sentido ang asawa habang mahigpit na niyakap ito. Tuwang-tuwang naglaro pa ang mga ito. Tumili naman si Stephanie na muling maghagis si Stephen ng snow. Nagtilian ang mga naroon, maging si Andra. Habang tumatawa, si Zion naman pumapalakpak sa gilid, na ngayon aliw na aliw sa kalokohan ng mga kapatid. Ito ay pinangako ng isang General Christian King Baltazar sa namayapang ama ni Andra, ang bigyan ng kasiyahan ng buhay nito. Nabigyan ito ng proteksyon at lubos-lubos na pagmamahal. At kahit ilang beses man siyang mabuhay muli, mananatili siyang nasa tabi ni Andra Benitez. Dahil ito ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak, at ang kanyang minamahal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Lani Palisok, Noni Sands, Anita Pineda, Ruby Villanueva, Evelyn Parowan, Christina Lacid, Erlinda Abonita, Emilia Lacostales, Angel Pelling, Carmelita Mendero, Liza Lapas, Mary Joyce Sabareza, Ronaldo Soriano, Leonila Perea at Lina Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat.